Galit na galit si Exi Tianyang. Pasigaw niyang inulit ang sinabi ni Zuo Fan, hulaan. Kapag nahulaan ko, magiging akin na ito. Pero bigla siyang nairita. Tigilan mo na ako. Tigil na sa kakabiro. Ako ang tagapagmana ng ikapitong pamilya. Ako si Exi Tianyang, ang anak ng dakilang espada. Tumalikod siya, puno ng yabang. Hindi ko kailangan ng kahit anong pag-aari mo. Pero hindi pa rin siya tapos. Mariin niyang sinabi, makinig ka. Ako, si Exi Tianyang, kahit mamatay ako, hinding-hindi ako magpapasalamat sa iyo. Sigaw pa niya, kahit lamunin pa ako ng halimaw, hinding-hindi ako tatanggap ng kahit ano mula sa iyo. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya, sarkastikong sagot lang ni Zuo Fan, oo na, oo na. Salamat sa kabaitan mo, batang Panginoon. Galit na lumingon si Exi Tianyang, hoy. Huwag kang tumatalikod kapag kinakausap kita. Tapos bigla siyang napasigaw, hoy. Alam mo ba, ngayon ang ika-16 na kaarawan ni Ninger. Si Ninger, tahimik lang sa tabi. Namumula ang pisngi niya. Patuloy ni Exi Tianyang, iyan ang dahilan kung bakit siya nalulungkot at namimiss ang pamilya niya. Nang makita niya yung Thunder Skylark na pinuprotektahan ang itlog nito, naalala niya ang tahanan niya kaya siya umiyak. Tinitigil ni Zuo Fan si Ninger na namumula at nakayuko ang ulo. Tumawa si Zuo Fan. Hahaha, dahil kaarawan mo, bibigyan kita ng regalo. Inilabas niya ang isang singsing na may kidlat na dumadaloy sa paligid nito. Hinawakan niya ang kamay ni Ninger at isinuot ang singsing sa daliri nito. Isa itong storage ring na ginawa ko mula sa Thunder Skylark. Thunder ring ang tawag dito. May isa ako, at may isa ka. Ginawa ko silang pares, at konektado sila sa isa't isa. Itinaas ni Zuo Fan ang kanyang kamay at kumislap ang kidlat sa singsing niya. Tuwang-tuwa si Ninger sa loob. Namula siya habang itinaas ang kanyang kamao na suot ang singsing. Ganoon din ang ginawa ni Zuo Fan. Pagdikit ng mga singsing nila, naglabas ito ng malakas na tunog ng kidlat. Nakita ito ni Exi Tianyang at napuno ng inggit. Sumigaw siya, Zuo Fan. Bigyan mo rin ako. Walang ganang sagot ni Zuo Fan, wala na. Kaarawan mo rin ba? Hindi, sagot ni Exi Tianyang, pero dapat bigyan mo rin ako. Kung hindi, kayong dalawa lang, magkapares kayo ng singsing. Namula ang mukha ni Exi Tianyang. Hindi na mahalaga sa kanya ang halaga ng Thunder Ring. Ang gusto niya, magkapares silang tatlo. Bumantong hininga si Zuo Fan dahil alam niya ang iniisip nito. Magkasama tayong dumaan sa hirap at ginhawa, kaya syempre, mayroon din para sa iyo. Inihagis ni Zuo Fan ang isang singsing kay Exi Tianyang. Tuwang-tuwa niya itong isinuot at nakipag-fist bump kay Ninger. Ngayon, bawat isa sa kanila ay may Thunder Ring na. Tanging magre-react lang ang mga singsing kapag magkakalapit sila. Seryosong nagtanong si Zuo Fan, oh, anong regalo mo kay Ninger? Napatigil si Exi Tianyang at kinamot ang ulo. Wala siyang dalang mahalagang bagay. Bigla siyang tumuro sa Burrowing Mouse. Gusto ni Ninger makipaglaro dyan, kaya iyan ang ibibigay ko sa kanya. Umalis ka nga dyan, singit ni Zuo Fan. Matagal nang hindi sa iyo yan. Galit na sumigaw si Exi Tianyang, hindi ba't kagagawan mo rin ito? At nagsimula na naman silang mag-away. Habang si Ninger, nakatayo lang sa tabi at nakangiti. Masaya siyang nakatitig sa Thunder Ring sa daliri niya. Sa isip niya, sana huminto na ang oras. Sana ganito na lang silang tatlo, walang problema, walang alalahanin. Kinabukasan, maaga silang umalis para bumalik. Ngunit 10,000 milya ang layo, may isang dambuhalang ibon na nakamasid sa bawat galaw nila. Napapalibutan ito ng asul na apoy. Sa bawat pagaspas ng pakpak nito, palalim ito ng palalim sa Olbiest Mountain Range. Gamit ang dati nilang paraan, nakabalik ang tatlo sa ikalawang lugar. Hindi nagtagal, narating na nila ang unang lugar. Sa pagtapak nila sa ligtas na lugar, gumaan ang loob nilang lahat. Kumislap ang mga thundering nila dahil sa lapit ng isa't isa. Lumabas na lang tayo ng Blue Expanse City at ligtas na tayo, nakangiting sabi ni Zuo Fan habang nakatingin sa direksyon ng lungsod. Kahit hindi niya nakuha ang Thunder Skylark, mas higit pa ang napala niya. Nakuha niya ang itlog nito, at higit sa lahat, dalawang kaibigang nakasama niya sa buhay at kamatayan. Pero si Ninger, nakakunot ang noo.
Balisa ang puso niya, pero ginalit natin ang ikapitong elder. Paano kung pagtangkaan niya tayo? Malabong mangyari iyon, sagot ni Zuo Fan. Pinabayaan niya tayong mabuhay kasi may mas malaking panganib na dumating kaya napilitan siyang tumakas. Siguradong akala niya, patay na tayo sa kamay ng nakakatakot na nilalang na iyon. Ano? Anong nilalang? Tanong ni Exi Tianyang. Umiling lang si Zuo Fan. Wala siyang malay noon kaya hindi niya alam ang nangyari. Pero paggising niya, nakita niya ang pagkawasak sa paligid. Iyon lang ang masasabi niya. Kung bakit sila nakaligtas, sa langit na lang magtanong. Sa ngayon, madali lang ang palihim na paglabas sa lungsod, ngiti ni Zuo Fan. Tumingin siya kay Ninger. Ninger, anong gagawin mo pag nakaalis na tayo? Hindi ko alam, malungkot na sagot ni Ninger. Pero tumangala siya kay Zuo Fan. Kuya Zuo, sasama na lang ako sa iyo. Nagulat si Zuo Fan. Samantalang si Exi Tianyang, tarantang sumingit, Ninger, sumama ka na lang sa akin sa Sword Marquis Abode. Doon, hindi ka magagambalan ng mga angkan mo. Kahit ang mga tao sa Hell Valley, hindi ka nila makukuha sa amin. Masayang tumanggo si Ninger. Sige, Kuya Zuo, bakit hindi ka sumama? Hindi ko pa nakita ang malalakas na 7 marangal na bahay ng Tianyu Empire. Hindi natuwa si Exi Tianyang sa ideya, pero dahil masaya si Ninger, pumayag na rin siya. Zuo Fan, para kay Ninger, iniimbitahan kitang maging bisita sa bahay namin. Tinitigan sila ni Zuo Fan sandali, saka umiling. Hindi pwede, may iba pa akong pupuntahan. Kung papalaran tayo, magkikita tayong muli. Nagulat ang dalawa. Ayaw nilang maghiwalay. Kahit si Exi Tianyang at Zuo Fan ay parang aso't pusa na araw-araw nag-aaway, dumaan sila sa impyerno ng magkasama. Sa dulo, naging magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Hoy, totoo ang sinasabi ko. Malugod kitang tinatanggap sa bahay namin. Isipin mo ako bilang kapatid mo, sabi ni Exi Tianyang. Ngumisi si Zuo Fan, sinabi ko na, hindi tayo magkapatid. Bakit ba kasi? Ngunit bago pa matapos ni Exi Tianyang ang sasabihin niya, isang malakas na kaluskos ang narinig. Isang matinding presyon ang bumagsak sa kanila. Walang sino mang pwedeng umalis. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.